Bukod sa pambansang pulisya, katuwang din ang Commission on Elections, ang Department of National Defense sa pagdaraos ng isang matagumpay na eleksyon. Sa katunayan, 21 Huey helicopters na magmumula sa United States ang gagamitin sa paghahatid ng election paraphernalia sa mga liblib na lugar. Si Dina Pagibitan para sa detalye. Target ng pamunuan ng Department of National Defense na maide-deliver ang 21 Huey helicopters mula sa US bago ang eleksyon 2013 na gagamiting tulong sa pamunuan ng COMELEC na i-distribute ang mga materyales na kakailanganin sa remote area sa bansa sa darating na May 13, 2013 elections. Paglilinaw ng DND kahit hindi maide-deliver sabing helicopters ay hindi naman ito makakaapekto sa gagawing operasyon ng Philippine Air Force sa eleksyon. Sapat naman daw ang helicopters ng bansa upang tumulong sa naturang aktibidad sa May 13 at magiging additional lang umano ang 21 helicopters. Samantala, naantala naman ang pagdating ng pangalawang warship na binili ng Pilipinas sa US. July na ng taon nakatakdang dumating sa bansa ang nasabing warship. Ito ay dahil sa patuloy na pagsailalim ng mga Filipino sailors sa mga trainings dahil na rin sa komplikadong equipments ng nasabing warship. Gagamitin ng BRP Alcaraz na ito ng Philippine Navy para sa law enforcement, drug and migrant interdiction, and search and rescue. Samantala, nasa last stage na ang DND sa kanilang pagbili ng 12 fighter jets mula sa South Korea na nagkakahalaga ng 18 billion pesos. Hinihintay natin na ibigay sa atin yung dokumento na magsasabi sa atin na klarong-klaro na ito ay government to government. At ang kausap ng secretary ay, ang inire-represent ay gobyerno. Nasa kanila yung ating, yung papel. Ito pa rin ay AFP modernization. Ngunit bukod dito, focus ng pamunuan ang masiguro ang maayos na kapakanan at moral ng ating mga sundalo. Gayun din matugunan ng kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, communication, mobility at weapons. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.